Welcome back everyone to our channel, Pond Walks. So samahan nyo ako, let's review what happened in 2024. So stick around and let's watch this. Thank you. So this video will focus on what happened sa 2024 ko, mainly for the travels that I had. Kasi ito doon sa year, mga taon na most traveled ko, and years later gusto ko siyang maalala through this video dahil iba yung naging opportunity na nabigay sa akin for the business trips, and also yung travel ko din na solo, and also yung mga travels ko with the family. So let's check it out, yung mga videos and clips na nandito. Pero meron ako mga separate na mga videos na nasa channel ko showcasing longer videos doon sa places na pinuntahan natin and binisit. Ayan, na mga pinuntahan din with the family, and yung mga side trips ko din. Alright? Thank you for visiting my channel. Please like, share, and subscribe. So start tayo sa China. It was January noon binigyan tayo ng 2-week assignment with an extension of 3 days for personal travel and tour na din within Shanghai. And syempre weekdays work tayo, so we only have the opportunity to travel on a weekend. So pumunta din tayo sa Shanghai Disneyland. Of course, that's part of my itinerary, yung extended na 3 days ko na binigay nila just to explore more sa Shanghai. So ang ganda din sa the Bund area nila, itong mga may classic architecture nila, and then itong Oriental Tower. Ayan, inakyat din natin yan. Nag-tour tayo sa taas and the overlooking sa Shanghai City. Ayan, so punta din tayo sa Yu Garden sa Shanghai. This was 2024 and that's winter time. Hindi nag-snow sa Shanghai part, pero nung time na pumunta ako dito sa station ng Yu Garden, paglabas ko, ayan, may mga snowflakes tayong nakita. Kaunti lang talaga siya, siguro tumagal lang din siya ng mga 15 minutes na ganyan yung snowfall. Napakakaunti lang, no. Sabi kasi nila dalang talaga na magkaroon ng snow, very rare yung possibility na magkaroon ng snow sa Shanghai area. Yeah, so siguro nagkakaroon ng snow sa taas, pero pagdating sa baba na, ayan, natutunaw na siya agad. So hindi mo siya mararamdaman, minsan wala talaga. Ayan, so ito, pumunta tayo dito, may mga stalls for food kasi ito sikat to sa yung area na to na dinidesignan talaga nila to cater yung public for food and sa kanilang Chinese New Year. Ayan, kasi magsa-Chinese New Year na din nung nag-visit tayo sa nung January of 2024. Yeah, so ito yung itsura nung the Bund area at saka yung sa kabila ng river. And so very siya, no, western. Tapos pagdating naman sa kabila ng river is yung may mga Oriental Pearl Tower and the other towers that they have, yung sa finance tower nila at yung mga matataas nilang skyscraper, yun na may modern side nila. So Shanghai is a combination of classic western vibe and with those architectures, and also yung modern side ng China. Ayan, so ito siya sa kabilang side ng Huangpu River. Yan, kita natin, ang ganda. Ito yung bagong tayo nila na finance tower, yung isa, yung pinakamataas dyan sa Shanghai. Yan, Huangpu River, and then ito yung kanilang promenade na mahaba to, no, itong promenade na to. So punta ako dito mga past 9 PM pero ang daming tao and ang lamig, no, umabot siya ng
-5 degrees. Ayan. So, yun yung pinakamalamig na naabutan ko dito sa Shanghai ng January 2024. So, another look, nag-iiba-iba yung kulay niyang Oriental Pearl Tower. Yan, pwede niyang makyat dyan. Ang ganda. Siguro I would suggest talaga na pupunta kayo sa Shanghai. Go there sa Oriental Pearl Tower. May museum dyan sa ilalim. Meron akong separate video noon nung pag-akyat natin sa Oriental Pearl Tower. Marami siyang levels na pwede mong puntahan. And naging center of trade din tong Daband area, kaya siguro talagang dito nag-start yung mga western architecture. Ayan, so andyan yung Shanghai World Financial Tower, Shanghai Tower, pinakamataas yung Shanghai Tower, and then Jinmao Tower. Yan yung 4 na pinakamataas na skyscraper dito sa Shanghai. Napuntahan ko yung taas ng Shanghai Tower, pero mas nagustuhan ko yung doon sa Oriental Pearl Tower kasi meron silang glass 360 walk area. Yan. Tapos ano din siya, open, so mararamdaman mo yung lamig, no, especially sa gabi kapag winter. Mararamdaman mo yun. Ito naman yung monitor nila, napakalaki for the map for the whole bond area, and open yan. Ang ganda ng promenade na to. Siguro sa Pilipinas maganda na meron tayong ganito sa Pasig River na nasimulan na nila, but I hope pahabain pa nila yun, no, para maging center of attraction na rin siya sa Manila. So Nanjing Road, kilala to sa shopping district o shopping area ng Shanghai. Isa to sa mga unang na-develop historically because nga doon sa mga western traders. Ayan, so maraming mga shops din dito, no, sa kabaan nitong Nanjing Road. Merong history na doon sa museum sa ilalim ng Oriental Pearl Tower. That's part of the package na pwede na lang i-offer kapag aakyat ka doon sa tower. I would suggest na kunin nyo yun if you go and if you happen to visit Shanghai. Ayan, ang ganda kasi ng museum na yon, very life-size, no, yung kanilang mga structure sa loob. Ayan, so may ganyan din dyan sa Nanjing. Ayan. Actually, dito ako sa bandang part na to sa Nanjing Road nagstay. Nung lumipat ako mula doon, nung nag-transfer ako mula doon sa hotel na pinagstayan ko for the work, no? So yan yung ating summary, other pictures for the trips natin, especially doon sa Shanghai Disneyland. Ayan, na-enjoy ko yun. And then yung travel sa mga parks nila, ang gaganda, no? Siguro isa sa mga nagustuhan ko talagang puntahan is yung Shanghai. Ang modern ng kanilang mga train stations, ang liliwanag and maayos, malinis. Yan sa Shanghai. So ito yung isa sa two of the events bago mag-close yung Shanghai Disneyland tuwing gabi. Meron silang Disney event, Disney show, and then meron silang fireworks show. Yan. So parang tig 15 minutes or tig 20 minutes siya. Yan. Ang ganda nung show na yan. So if you happen to go there, wait for the last minute show. Meron ding nakakabit naman dito na station Shanghai Disneyland Station. Yan, nakalimutan ko kung anong line, pero yun yung experience natin for the month of January sa Shanghai, China. Then we moved to Taiwan ng February. Ayan, so ito
personal travel ko na to with friends. So, DIY lang kami dito. May kinuha lang kami na parang saklok yung kanyang 3 days na travel pass. Yun yung ginamit na natin, and then yung mga benefits ng mga mapupuntahan. Of course, we went to the night markets, no? Isa ang night market sa kilalang puntahan sa Taiwan. Apart from the Taipei 101, ito yung Memorial Hall, and then yung kanilang Ximending, yung kanilang parang center of ano din nila, tawag dito, sa mga shops, ganyan. So nakapanood din tayo, no, ng change of guards dito sa loob ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ayan siya, snippet lang to, no, pero medyo matagal yan, parang mga 10 to 15 minutes ata yan. Ayan, so ito yung pinakasikat sa kanila sa Ximending. Yung part na to, yung may Taipei na rainbow colors. So ito naman, nagpunta tayo sa Tamsui Wharf, Yellow Geo Park, and nung gabi, paggabi na Jufen Old Street. Tinry natin. DIY yan lang lahat. So, nag-public transport tayo dito mula sa New Taipei City. So, tayo, train doon sa red lines nila. And then, nag-bus papunta doon sa Geo Park, and then nag-bus ulit papunta dito sa Jufen Ayan, the next day nagpunta tayo sa Jufen. Ayan, ito is medyo nire-relate nila doon sa isang location daw doon sa Spirited Away na movie, no? Pero wala namang confirmation na doon talaga siya sinut, or doon yun yung inspiration talaga ng Ghibli Studios. Ayan, so ganito yung itsura ng Taipei or ng Taiwan bus, public bus. Malinis, maayos. Ayan, medyo similar din siya sa mga buses sa Japan and Korea. So ito yung isa sa mga maganda rin maglakad dito, no? Dito sa area na to, malapit sa mga government offices. Ayan. So ito yung paligid nung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Malinis yung daan. Ayan. So ito yung pinaka-open park nung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ayan. So change of guards. Talagang nanood kami niyan. Parang every 30 minutes or every hour ata to. Ayan. So let's go now to our next pit stop. So lagi tayong Cebu Pacific, especially kapag nagta-travel tayo ng tawag dito, domestic, kasi nakakakuha tayo ng mga sale doon. So nag-aabang din tayo ng mga sale para makamura-mura kahit paano sa mga flights. So 2024, marami rin tayong mga naging travels natin domestic, no? Ito sa Palawan naman to, pumunta tayo sa southernmost part ng Palawan, which is sa Balabac Island. So nagpunta kami ng Puerto Princesa. Kailangan nandoon ka na the night before. Requirement nila yon kasi susunduin ka ng madaling araw. Walang flight na madaling araw going to Puerto Princesa. So overnight muna kami sa isang accommodation, then yung kami nagpasundo ng mga 4 a.m. And then 6 hours travel, 5 to 6 hours travel going south, land transfer, no, nag-van kami. Ayan. And then from about 10 or 11, ayan, another boat naman kami papunta dito na sa island ng, I'm not sure kung anong island to, pero depende kasi sa kukunin yung tour package kung sino yung mga nag-arrange sa inyo. Pero kami sa nag-arrange sa amin, sa kinuha namin, nag-search din lang naman kami sa mga travel pages and also sa Facebook, especially sa Facebook. Maganda tong island na to, maliit lang siya, medyo may exclusive yung pagka-exclusive yung vibe niya kasi ilan din kami, and then medyo limited lang din yung inaalaw nila doon sa
dito sa maliit na island na to, kaya parang sa inyo lang din yung islet na yun. Ayan. So ito naman, nasa may ano na kami nito, naka-tour na kami nito. So sa may Onok Island naman to, isa sa pinakasikat na islands dito sa Balabac. Ayan, ang ganda, crystal clear yung water, may mga sea turtles, green sea turtles, yon. Tapos ang linis, no, ang linaw ng tubig, ang gandang magbabad, no. And then may mga ano din diyan, mga parang cliff reef na pwedeng pagstayan for snorkeling. So dito balik ulit kami doon sa kung saan kami nag-stay, no. Ano lang kami dito, tent. Ayan. By the time na nandyan kasi kami, hindi pwedeng mag-overnight daw sa Onok. I'm not sure why. Pero for certain period, hindi pinagbabawal yung mag-overnight dun sa Onok. Kaya dito muna kami sa ibang islet. Ayan. So maganda naman dito kasi talagang nakikita mo yung sunset. So ito yung mga some shots and clips sa Onok and sa travel namin sa Balabac. Ayan. Another thing, on a weekend, pwede nyo puntahan Zambales, Pampanga, no? Sa Pampanga yung ride point nito, going to the crater ng Mount Pinatubo. So that's a little more than an hour na 4x4 ride. That's really good. And then more than an hour na trekking, depende kung mga ilang beses kayo mag-stopover. Ayan, sa city yung bubungad sa inyo. Napakagandang area sa Mount Pinatubo Crater Lake. Yan, medyo elevated kung saan kayo may viewpoint, pwedeng bumaba dyan sa pinakailalim, ay sa baba, no? Sa may pinaka-lake. Yan. So, na-enjoy namin to. Quick side trip lang over the weekend. So, let's go now to the next pit stop. Cebu, nag-Cebu tayo ng April. And so solo travel ko to. Parang may ginamit akong parang discounted din naman yung nagamit natin na flight. Kaya nagpunta na ako ng Cebu. So napunta ko na rin yung mga to actually as part of the city tour. No, itong Sirao Flower Farm, Temple of Leia, Tops, yan yung mga malalapit mula doon sa Cebu City. Yan, part din naman daw to pa din ng Cebu City, pero ang ganda, no, overlooking siya, no. Ito yung Tops. Yan, maganda dito towards the end of the day ka na, pa sunset ka dyan hanggang maggabi para makita mo na rin yung mga lights. Ayan, so nag quick side trip din tayo going to Bohol kasi that's a 2-hour ferry ride lang. So stay lang tayo sa Panglao area. Ayan. So another area na pwedeng, or another tourist spot na pwedeng puntahan is yung sa 10,000 Roses. Ayan. Sa Cordova, Cebu. Yan naman siya. Hindi to totoo mga roses, mga ano lang yan, design nung 10,000 Roses Cafe. Maganda naman dito sa area kasi ang ganda ng view sa sunset, no? And then may kita mo rin yung horizon ng buong Cebu City or even ng buong Cebu. Ayan. So, pwede ka magkape dyan, spend time hanggang magpagabi ka din. Para after ng saktong after ng sunset, ayan, magliliwanag na yung mga yon. So lagi tayong nasa Terminal 3 kapag may travel kasi nandito yung sa Cebu Pacific. So that was in 2024. So ganito kadami ang tao kapag talaga nagiging jam-packed ang terminals natin or yung NAIA. Okay? So ayan. Another travel namin is ng family naman is nung nagpunta kami sa Pangasinan, no. We explore yung
Cabalinsian, Pangasinan. So nag-quick boat ride naman kami papunta doon sa island. So may madadaanan na mga ganitong mga fish pens and fish cages. Ayan. Ng mga bangus dahil kilala din ng Pangasinan sa kanilang mga bangus. Ayan. So isa lang to doon sa area na maraming silang mga fish cages and fish pens. Okay? Ayan. So hindi daw, yung iba daw dito hindi mga Pinoy may-ari. So more of foreigner din daw mga may-ari. More of Chinese. Ganyan. So dito na kami sa may beach. Maganda din naman yung beach nila rito. No, ayan. Even yung sand is okay din naman. Hindi rin agad siya biglang lalim. So maganda rin siya for family and sa mga bata. Ayan. So maraming accommodation dito na mura. No, kung gusto nyo lang din ng quick trip dito mula dito sa Pangasinan. Ayan. So yun yung sunset, ang ganda. May cross doon, no? Akyatin natin yan. So umaga, tinry namin akyatin yan as an exercise, no? So after magkape, umakyat kami. So may dalawang way paakyat doon. So isa to and then yung isa doon sa kabila. Pareha siya na hindi siya ang tawag dito, maayos na akyatan kasi hindi siya semento or what, pero that's really a hard trek, no? Ingat-ingat na lang din paakyat. So yan yung sa may cross, ito yung view niya mula sa taas. Yun yung mga fish pens and fish cages dun sa bandang dulo. Ayan. So nasa kabilang island ka. So maganda dito magstay. Medyo mabato dito sa area na to. Pero maganda kung gusto mo lang medyo magsulo-sulo or ayan. Pero ito malalim na part to at saka maalon. So pwede kayo mahigop dyan or what. So wag na lang dyan. Dito na lang banda sa may mga resort nila. Ayan. So maganda naman dito, malinis yung tubig din naman. Again, pabalik na tayo sa main island ng Pangasinan. Quick lang din to, nag-overnight lang din kami doon. Ayan. So maganda rin naman yung mga reviews doon, so vinisit lang din namin. Ayan yung mga closer look sa mga fish pens and fish cages and and then this is March and then April, nag-Cebu tayo and quick side trip sa Bohol. Then another May hanggang August nagstay tayo nagpunta tayo ng Australia. So still this is a business trip, so that's more than 6 hours kaya naka business class tayo. So sa Melbourne, nagpunta tayo sa Melbourne. So first day ko, that's a weekend kasi, so medyo naglibot-libot muna kami with co-workers, no? Nauna sila, so sumunod lang naman ako. So ito yung office namin. Ayan. So on a weekend, yan, kami. Nga pala, yung May dito, May, June, July, that's or June, July, August, that's winter. Ayan, winter yan ng Australia, Melbourne. So ito yung Melbourne, pinakakilala, no, sa kanila sa train station na yan. And then nag-side trip kami over the weekend. Ayan, sa kanilang mga trekking area. Ayan. So ayan, pampaalis lang din ng stress sa work, para ma-explore na rin yung iba mga suburbs, no. Of course, we had the chance na magkaroon na rin, matry na rin yung mga different dishes. Marami na rin namang mga restaurants dito of different tawag dito, like Vietnamese restaurants, Thai restos, may Filipino, mga ilan na Filipino resto din, ganyan. So nakatry naman kami ng marami-raming mga ibang resto kasi 3 months ang in-stay ko rito. Minaximize ko yung 90 days na
entry point natin sa visa na binigay nila. Maximum of 90 days in 5 years. Multiple entry. Ayan. So, syempre, di mawala yung experience natin with the kangaroos. Kilalang Australia para sa kanilang mga kangaroos, and also the koalas nila, no, and yung platypus din. So, isa to sa mga pwedeng puntahan sa Melbourne, along the city lang, and ito naman is sa Brighton Beach at saka sa St. Kilda Beach na malapit sa Brighton din. So ito, ano lang din to, pwedeng lakarin mula doon sa train station. Madali lang din puntahan, no? So we tried as well other dishes, no? Meron kasi silang parang night market, no, with all the different, parang banchetto sa Pilipinas, pero certain period lang din yun, parang tuwing winter lang din ata yun ginaganap. So ito yung kanilang mga view. Ang sarap ng ano sa yan, ng bread nila sa Australia. Okay, so nagpunta tayo ng Perth, invite tayo ng ating relative. So I will be sharing yung longer videos and other pictures. Nagpunta kami dito sa may sand dunes nila. Yan. Meron din tayong ganito, pero mas malawak yung sand dunes nila dito, of course, kesa doon sa Ilocos, pero similar siya. Na makaka-experience kayo ng 4x4 na parang may slope, and then tapos nilibot din nila ako dito sa kanilang mga beach dito sa Perth. So maganda din naman yung mga beach nila rito and malinis. So nagpunta rin tayo sa Mount Buller. Again, balik tayo sa Victoria area. So from Melbourne, meron kaming binook sa Klook na tour papuntang Mount Buller. Ayan. So ito yung snow mountain nila. Isa sa mga snow mountains nila dito sa Victoria. So isa lang to sa area sa South Australia and then sa Victoria na nabibigyan ng snow dito sa buong Australia. So isa sa tour namin through Klook din is itong Great Ocean Road and 12 Apostles. So medyo umulan pero at least saglit-saglit lang. Ayan, para na-enjoy pa rin naman kahit pa paano itong travel sa Great Ocean Road and 12 Apostles. So nagpunta rin tayo ng Sydney. That's 2 hour plane ride from Melbourne. So nag-try din kami ng coastal walk sa Sydney, mula sa Coogee. Nag-bus kami mula from Sydney mismo, Sydney Center. Then may coastal walk dito. Ang ganda ng coastal walk nila hanggang papuntang Bondi Beach. Tapos may mga madadaanan ka rin mga beach kung gusto mo rin mag-swimming, ganyan. Pero medyo malamig kasi although winter time, hindi naman nagkakaroon ng snow dito sa Sydney part. So ang ganda ng coastal walk na to. That's a 4-hour walk kasi nag-start kami ng early morning tapos nag-end kami doon sa Bondi Beach ng lunch. So nag-ikot-ikot din tayo. This is St. Mary's Cathedral sa Sydney, and then pumunta rin tayo sa kanilang museum. Yan, nagaganda. Even sa Melbourne, St. Joseph, and then meron pang isang church. Maganda yung mga loob nila. Ito yung tram sa Melbourne. Malinis din yung kanilang public markets. Of course, koala. Experience tayo makita sa wild at saka doon sa parks nila, no, sa zoo. Ayan, so ito additional snippet. And then may mga events, no, sa Melbourne pinuntahan din natin. Ayan. So last view natin sa Australia, Sydney Opera House, and then yung kilalang bridge nila dyan. Ayan. So ito yung Coogee Beach. Ayan. Dito kami nag-start maglakad pabalik ng Bondi. Mga 3.5 hours kami nag-trek dyan sa coastal. Ganda ng view. Lamig pa.
As ito, yon yung kanina yung green na yun yung pinaka-classic na train ng Melbourne. So, of course, with my co-workers, yan, naging involved din tayo sa mga community service and charity works. And of course, nakilaro tayo sa mga nagbabadminton. So, sa sports kasi badminton yung aking sports. Office namin sa BGC. So, talaga nakakalibot naman tayo sa BGC dahil doon ang office namin. 2 to 3 times a week nandun ako. And so, that's a good catch up with workmates. And of course, with family, nagbago kami sa Zambales towards the end of the year. So, that's December na. Okay, so I think that's it. That's my 2024. See you again for 2025. Thank you for the support. Continue to like my videos and subscribe. Thank you again. Bye.